Kabanata 2376. Piliing maging malakas. Nakatitig sa screen ng mobile phone, tinitingnan ang mga salita dito, ang mga mata ni Chin Yueran ay puno ng hindi kapanipaniwala, at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig. Hindi, imposible. Nakipagkamay siya bago tuluyang nag-click sa balita. Diyos ko! Biglang tinakpan ng kanang kamay ni Chin Yueran ang bibig niya. Mabilis na napuno ng luha ang malalaking mata niya. Paano ito nangyari? Pinunasan ni Chin Yueran ang isang dakot ng luha, pinapanood ang video sa screen, pinapanood ang nagngangalit na apoy sa video, naramdaman niyang parang nadudurog ang kanyang puso. Iyon ang nasusunog na gusali, ito ay ang Ruiran Life Hotel. Hindi aaminin ni Chin Yueran ang mga pagkakamali, sobra ang effort niya sa hotel na iyon ang pangarap niya. Iyon ang Red Along ibibigay niya kay Surui. Gayunpaman, bago nakita ni Surui ang sorpresa, ito ay naging mga guho. Naramdaman ni Chin Yueran na halos kalahati ng lakas sa kanyang katawan ay naalis, at mahinang bumagsak siya sa kama. Hindi, imposible. Gayunpaman, kahit na sinabi ito ni Chin Yueran, sa kanyang puso, naisip na niya na ito ay totoo. Ruiran Life Hotel, magpaalam sa kanya. Hindi ko alam kung gaano karaming pera o oras ang aabutin para makumplito ang pagpapanumbalik. Nadama ni Chin Yueran na siya ay nahulog sa isang malalim na kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, medyo malakas pa rin ang puso ni Chin Yueran. Matapos umiyak ng tahimik sa kama, kinuha niyang muli ang telepono at pinagpatuloy ang panunood sa natitirang kalahati ng video. Hindi ko inaasahan, sabi ni Chin Yueran, unti-unting humupa ang ambon ng tubig sa kanyang mga mata, napalitan ng lakas at tigas. Oo, hindi niya talaga inaasahan na si Robson pala ang dahilan ng lahat ng ito. Ang ikalawang kalahati ng video ay ang magulong eksena sa pasukan ng Robson Family Manor. Ang lahat ng mga salita na sinaway ni Hilk kay Rabasen ay malinaw na nilalaro mula sa video. Walang duda na itong si Robson ang may kasalanan. Ngayon lang napagtanto ni Chin Yueran na laging tama ang dating mga alalahanin ni Surui. Ang Robson na ito ay hindi magandang ibon. Ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling umalis sa Huaxia ay upang ipaghiganti ang kanyang sarili. Napakabait pa rin ni Chin Yueran. It's nature, no wonder she. Kaya lang, sayang ang hotel na ito, at sayang ang tagal kong pinaghirapan. Ang buong buhay ni Ruiran na ito ay ang unang hakbang ni Chin Yueran sa mundo ni Surui, ngunit isang hakbang lang ang nangyari, hindi man lang alam ni Miss Chin kung paano pupunta sa Kabanata 2. Nasa puso na niya ang galit kay Rabasen. Ang lalaking ito ay mukhang isang napakagandang lalaki, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang ahas at isang alakdan, at siya ay napakabisyo. Ayaw hayaan ni Chin Yueran na magpatuloy ang ganitong bagay, ngunit wala siyang pagpipilian. Ito ang kanyang kapahamakan, ito ang kanyang bangungot. Mariin na ikinuyom ni Chin Yueran ang kanyang mga kamao at tinitigan ang puting nyebe na dingding sa harap ng kama ng walang sabi-sabi, hindi man lang kumukurap ng mahabang panahon. Dahil nasunog ang Ruiran Life Hotel. Bakit palaging sinasagot ni Chin Yuanto na normal ang lahat sa tuwing tatanungin niya si Chin Yuanto sa pamamagitan ng WeChat sa mga araw na ito? Bakit hindi siya nagulat ng ganoon kaseryosong balita kanyang sarili? Malalim na kumunat ang mga kilay ni Chin Yueran, katutubo niyang naramdaman na may mali. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang telepono at tinawagan si Chin Yuanto. Ang telepono ay hindi sinagot, at ang ringtone ay patuloy na nagre-ring, ngunit ang puso ni Chin Yueran ay nagsimulang lumubog ng unti-unti. Isang tawag ay hindi sinagot, mabilis na tinawag ni Chin Yueran ang Kabanata 2. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating minutong paghihintay, sinagot ang tawag. Hello, miss. Doon nanggaling ang boses ni Xiaoba. Xiaoba, paano naging ikaw? Tumingin si Chin Yueran sa screen upang matiyak na nagkamali siya, at pagkatapos ay sinabi, nasaan si Brother Yuanto? Hayaan mo siyang kausapin ako. Nagtatay ang kapatid na si Yuanto at nagpunta sa banyo. Sabi ni Xiaoba, ang kasinungalingang ito ay clumsy talaga. Sa katunayan, sa oras na ito, siya ay nasa gulat na. Hindi tumawag si Chin Yueran nitong mga nakaraang araw, ngunit nangyari sa oras na ito na hindi alam ni Xiaoba kung kaya niyang pagtakpan ang nakaraan. Siyempre, nitong mga nakaraang araw, hawak niya ang mobile phone ni Chin Yuanto.
Mahigpit na sinusunod ang mga tagubilin ni Surui, at ginagamit ang WeChat ni Chinyo Anto upang iulat ang pag-unlad ng trabaho kay Chinyo Eran sa oras araw-araw. Gayunpaman, ang WeChat ay WeChat. At ang mga tawag sa telepono ay mga tawag sa telepono. Sa sandaling gustong mag-usap ng dalawang panig. Medyo hindi na makontrol ni Xiaoba ang kanyang emosyon, at may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Pagkatapos ng lahat, sinimulan niya ang apoy sa Ruiran Yishan Hotel. Pagamat ito ay upang mabuhay, alam ni Xiaoba na hindi pa rin niya mapapatawad ang kanyang sarili. Natuklasan ni Chinyo Eran na may mali kay Xiaoba, kaya tinanong niya, ano bang problema mo? Ang puso ni Xiaoba ay malapit nang tumalon mula sa kanyang lalamunan, huminga siya ng malalim, sinabi. Miss, lahat ay normal sa hotel, makatitiyak ka. Ang puso ni Chinyo Eran ay lumubog sa ilalim sa isang iglap. Hindi ko natanong kung anong nangyari sa hotel mo. Sinabi mo lang sa akin na normal ang lahat sa hotel. Sabi ni Chinyo Eran. Hindi ba ito isang lugar na walang 300 tail ng pilak? Sabihin mo sa akin ang totoo, may nangyari ba sa hotel? Nasunog ba? Iihi na sana si Xiaoba, at nang bitawan niya ang kanyang kamay, diretsyong nahulog ang telepono sa lupa. Para sa kanya, ang pakiramdam na ito ay napakadesperado. Hindi pa ba niya kayang itago? Nangako siya kay Surui na itatago niya ito kay Chinyo Eran. Alam niyang kapag nalaman ng panganay na babae ang balitang nasira ang buhay ni Yueran, siguradong madudurog siya sa emosyon. Oo. Ito ay hindi lamang isang hotel, kundi isang simbolo din ng kanilang relasyon. Ang hirap ng panganay na babae. Walang gustong makitang nawasak ng ganito ang simbolo ng kanilang relasyon. May mas desperado pa ba dito? Talaga. Dahil binanggit ni Chinyo Eran si Chinyo Anto sa susunod na pangungusap. May nangyari ba sa malayo? Sabihin sa akin ang katotohanan. Pinatindi ni Chinyo Eran ang kanyang tono. Sa sandaling ito, puno ng aura ang mga superiors ni Miss Chin. Si Xiaoba ay hindi kailanman nakapasa sa kanyang psikolohikal na antas. Halos ilang araw na siyang hindi nakatulog. Siya ay inilarawan bilang haggard. Sa patuloy na pagtatanong ni Chinyo Eran sa unggoy. Tuluyang bumagsak ang kanyang tensyon ng mga ugat, at umiyak siya ng malakas, umiyak. Miss, naaksidente tayo, nasunog ang hotel, at si Brother Yuanto at Lindsay ay patay na rin, sabi ni Xiaoba na nanginginig. Pop! Biglang nahulog sa lupa ang mobile phone ni Chinyo Eran. Muling tumulo ang malalaking patak ng luha sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng maraming problema online. Ang apoy na sinindihan ng Ruiran Life Hotel ay nagulat sa lahat. Normal para sa mga interes ng negosyo na magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan. At ang normal na kompetisyon ay hindi isang problema. Pumunta ka at pumunta. Tingnan ang mga trick, at kahit ang paghuhukay ng mga butas at paglalaro ng mga trick ay wala. Gayunpaman, kakaunti ang nakakita ng ganitong uri ng cut-off-son way of doing. Kung ang ugali na ito ay ginaya, ano ang ayos sa mall na ito? Kung hindi kita kayang kalabanan, hahanap ako ng makakapatay ng buong pamilya mo, natural na hindi kita kalaban. Masasabing ang ginawa ni G. Rabasen ay lubos na nagdulot ng galit ng publiko. Boom! Isang tasa ng tsaa ang nabasag sa lupa. Kung gagawin ito ng pamilya Malmo, ang lahat ng mga hotel sa mundo ay titigil sa pakikipagkompetensya sa kanila at hahayaan silang magmonopoliya. Ungol ng isang lalaki, namumula ang mukha, leeg na puro asul na ugat. Anyway, ang Malmo Consortium ang target ng public criticism this time. Kahit gaano pa sila kayaman, hindi nila kayang sugpuin ang kaguluhan. Ang isa pang lalaki ay dahan-daang humigop ng red wine sa kanyang baso, may ngiti sa kanyang mukha. Paano ka pa natatawa? Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na naghagis ng baso kanina, hindi ka ba natatakot na muling sunugin ng nakatulala na binata na nagngangalang Rabasen ang iyong hotel? This time na-expose na ang usapin. Hindi na siya nangangahas na maging mayabang. Hindi ko alam kung paano haharapin ng lokal na pulisya sa Gear City ang bagay na ito. Umigop ng red wine ang lalaki at nakangiting sinabi. Baka hindi mapilipit ng braso ang hita. Uminahon din ang lalaking naghagis ng baso kanina at napabuntong hininga. Grabe talaga itong Robson. Kung ano man sa mga hotel mo at sa akin ang nasusunog. Kung ang mga tao ay mamatay.
Ang mga bisita ay hindi na maglalakas loob na manatili sa aming mga chain hotel, na bubuo ng isang nakamamatay na tuloy-tuloy na suntok. Umiling ang lalaking alak. Kaya, kailangan nating pasalamatan si Ruiran sa buong buhay. Hotel, nilabanan nila ang apoy para sa atin. Oo. Sa tingin ko, kailangan din nilang pasalamatan sila. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang magiging resulta. Sinabi ito ng galit na lalaki. Tumayo si Shea at sinabing, kung ganoon, sama-sama tayong lumapit at sumigaw si Riran sa hotel. Sige. Inilabas ng lalaking red wine ang kanyang telepono. Magsisimula akong mag-ayos kaagad. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Malmo ay kailangang itapon sa bangin. Nang sabihin niya ito, ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng malamig na kahulugan. Ang ilang mga patakaran ay hindi maaaring sirain. Kung sino ang unang lalabag sa mga patakaran ay kailangang magbayad ng halaga. Isang buong oras na nakaupo si Chinyueran sa kama. Siya ay mali, siya ay malungkot, siya ay labis na malungkot. Don't say a word, tahimik siyang tumulo ng ganito. Sa opinyon ni Chinyueran, gaano man kahalaga ang isang hotel, hindi ito kasing halaga ng buhay ng mga tao. Maaaring ay renovate ang bahay kung ito ay masunog, ngunit kung hindi gagawin ng mga tao ay hindi na siya muling mabubuhay. Kilala ni Chinyo Anto at Lindsay si Chinyueran sa loob ng maraming taon. Hindi ito matanggap ni Chinyueran ng ilang sandali. Ang magandang buhay noon ay tuluyan ng naglaho sa kanyang mga mata, nawol. Sa tiwangwang na mundong ito. Habang lumaki ako, mas natatakot akong maghiwalay, at naramdaman ni Chinyueran na sinaktan niya sina Chinyo Anto at Lindsay. Marami pa ba silang oras? Lumipas, ngunit sa huli, iniwan niya ang kanyang buhay sa ibang bansa magpakailanman. Isipin ang malungkot na eksena bago mamatay, hindi napigilan ni Chinyueran ang sarili. Hindi nagtagal. Nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula kay Xiaoba sa kanyang mobile phone. I'm sorry. Miss, dumating si Kuya Rui para harapin ang bagay na ito, sinabi niya sa amin na huwag sabihin sa iyo, hindi ko pa rin ito ginawa. Hindi sumagot si Chinyueran. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Nakaupo sa kama at nagmumuni-muni ng mahabang panahon, kinagat ni Chinyueran ang kanyang labi at nagdial ng numero. Ang tawag ay konektado, at ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang bumoka. Hoy, Aoshu, ako si Yueran, gusto kong hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng pabor. Kabanata 2377. Mars hits Earth. Mayroon ka lamang 5 minuto upang magdalamhati, dahil mayroon kang habang buhay upang maging malakas. Alam na alam ni Chinyueran ang katotohanan ito. Alam niya na noong umalis si Surui sa oras na iyon, dapat ay nakita niya ang balita sa kanyang mobile phone at hinarap ito nang hindi niya nalalaman. Ang mga intensyon ni Surui ay nagpakilos kay Chinyueran mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang hindi maling lalaki ang napili niya. Kapag ang mga paghihirap at pag-urong ay parang bundok. Matapang siyang tatayo at gagamit ng solid at mabibigat na balikat, kunin ang lahat para sa iyong sarili. Gayunpaman, ayaw ni Chinyueran na hayaan ang kanyang lalaki na harapin ang ganitong uri ng bagay ng mag-isa. At hindi siya kailanman magiging isang babae na hahayaan ng isang lalaki na protektahan siya mula sa hangin at ulan. Napakaganda ni Chinyueran, na may mukha ng isang bituin at figure ng isang supermodel, na ginagawang hindi pansinin ng maraming tao ang kanyang sariling personalidad. Ngunit ang totoo ay, ang pamilyang Chin, isang general na may 3 sekta. At si Chinyueran ang tunay na reyna ng tarangkahan. Ang mga ama ng tigre ay walang aso. Kung ipinanganak na lalaki si Chinyueran, maaaring nakasuot siya ng uniforme ng militar para lumaban sa larangan ng digmaan. Kaya naman, napakatigas din ng ulo niya, at hindi na mababago ang desisyon niya. Katulad noon, para maiwasan ang pag-aasawa ng pamilya, si Chinyueran ay maaaring magnganga ng ngipin at magtago sa Ninghay sa loob ng 2 o 3 taon, ngunit hindi siya umuwi. Nag-isa si Surui sa madilim na mundo ng kanluran at gusto siyang ipaghiganti. Kung ito ay anuman. Ayos lang, ngunit nangyari ang insidenteng ito dahil kay Chinyu. Si Rui ang nag-charge forward sa halip na siya. At least, gusto ni Chinyueran na makipaglaban sa tabi ni Surui. Hinubad ni Chinyueran ang kanyang pijama, nagsuot si Chinyueran ng itim na tight-fitting na sportswear, pagkatapos ay inimpake na lang ang kanyang bagahe at lumabas. Ate!
Saan ka pupunta ngayong gabi? Kababalik lang ni Chin Ranlong mula sa labas. At ang kanyang mga mata ay puno ng mga bulaklak ng peach. Ang lalaking ito ay laging tumatakbo sa labas kapag tanghalian na. It's a date, and I don't know if it's the little pepper in his mouth. Sa pagtingin sa kanyang kapatid, alam na alam ni Chin Ranlong ang isang bakas ng abnormalidad. Ate, ano ang nangyayari sa iyo? Pupunta ako sa Europe, sabi ni Chin Yueran. Anong gagawin mo sa Europe? Hindi ka man lang bumalik. Hahanapin ko si Surui. Tumigil si Chin Yueran. Bakit mo hinahanap ang bayaw ko? Walang pakialam na sinabi ni Chin Ranlong. Hindi kaya nahuli mo ang bayaw ko sa European healthcare. Sabihin ko sa iyo, ang mga lalaki paminsan-minsan ay lumalandi sa labas. Wala lang, huwag mo masyadong seryosohin. Tiningnan ni Chin Yueran si Chin Ranlong, kung noon pa man, kung sinabi ng kanyang kapatid, tiyak na lilipad si Chin Yueran at tatamaan ang puweten ni Chin Ranlong, nagpunta. Pero ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Hindi nagsalita si Chin Yueran, parang hindi niya alam kung paano magsalita. Tumingin si Chin Ranlong sa kanyang kapatid at nagulat. Ate, bakit namamaga ang iyong mga mata? Umiiyak ka ba? Talagang hindi niya nakitang umiyak ang kanyang kapatid sa loob ng 10,000 taon. Sa impresyon ni Chin Ranlong, palaging walang pinagkaiba ang kapatid ko sa asawa ng lalaki. Ano ang nangyari ngayon, bakit siya nagbago ng kanyang kasarian? Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Pinubuli ka ng bainan ko. Nag-aalalang tanong ni Chin Ranlong. At pagkatapos ay mabilis na ipinakita ang kanyang malalakas na katangian ng damo sa magkabilang gilid ng dingding. With an embarrassed face. He said, however, to be honest, although you are my sister-in-law, you are also my brother-in-law over there. Nahihirapan akong panindigan ka. Gayunpaman, hindi pa siya tapos magsalita. Narinig niyang sinabi ni Chin Yueran. Gamitin ang iyong relasyon sa Europa, may napakahalagang bagay para sa iyo na tulungan ako. Naging seryoso rin si Chin Ranlong. Ate, lumabas ka, ano ang problema? Ikaw ang magmaneho at dalhin ako sa Ninghay Airport. Sinabi ni Chin Yueran, ang kanyang tono ay matatag at hindi mapag-aalinlanganan. Sige. Nakita ni Chin Ranlong ang mukha ng kanyang kapatid na sobrang solemn na at alam niya may malaking mangyayari, kaya hindi siya nagdalawang isip at pumayag ng walang pag-aalinlangan. Nang pumasok ang magkapatid sa bakuran at itataboy na sana ang Audi palabas, umalangaw-ngaw ang boses ni Mr. Chin. Saan ka pupunta ng sobrang late? Chinji. Nagtanong. Lolo, pupunta ang kapatid ko sa Europa. Paliwanag ni Chin Ranlong. Lolo, tutulungan ko si Surui. Matigas ang boses ni Chin Yueran. Tiningnan ni Mr. Chin ang masikip na kasuotang pang-sport sa katawan ni Chin Yueran at sinabing, delikado ba ito? Lolo, bilang apo mo, natatakot pa ba ako sa panganib na ito? Panipi tandang pananong panipi, bahagyang itinaas ni Chin Yueran ang kanyang mukha at tumawa. Kaya lang, ang mapupula at namamaga nitong mga mata, kasabay ng ngiti niya sa mga oras na ito, ay parang napakalungkot. Halika. Ang mga ama ng tigre ay walang aso. Kami ang mga batang babae na nagbabantay sa pintuan, ang mga batang babae na lumalabas sa pintuan, at hindi ang mga lalaki mula sa ibang mga pamilya. Inayos ni Mr. Chin ang damit ni Chin Yueran. At higit pa, ako ito Chinji. Apong babae ko. Lolo, huwag kang mag-alala. Sinabi ni Chin Yueran, bagaman hindi pa ako naging sundalo o lumaban sa larangan ng digmaan, marami akong naimpluwensyahan sa iyo sa bahay. Sige, babae, sabi ni Mr. Chin na may kasiyahan. Pagkatapos, tinitigan niyang muli si Chin Ranlong. Matuto pa mula sa kapatid mo. Sinabi ni Chin Ranlong na may walang katapusang hinaing. Lolo, ang sinabi mo ay masyadong naagrabyado. Wala na ako, hindi naman ako mas masahol pa sa kapatid ko. Hindi ko pa rin nakikilala ang sarili ko. Nagbago ang ekspresyon ng matandang si Chin. Pagkabalik ko, mag-ground ako ng 1 buwan, huwag kang tatakbo. Pagkatapos magsalita, hindi na binigyan ng matanda si Chin Ranling ng pagkakataon na makipagtalo, at dumiretso siya pabalik sa silid. 1 buwang pagbabawal. Mula pagkabata. Hindi pantay ang mga lalaki at babae. Galit na sumakay siya sa taxi. Sinabi ni Chin Ranlong, Isis,
Dahil pupunta ka sa Europa, bakit hindi ka nalang lumipad ng direkta mula sa kabisera? Pupunta sa Ninghay. Si Qin Yueran, na nakaupo sa likurang upuan, ay sumulyap sa kanyang kapatid. Hinihintay ako ni Lin Aosho sa Ninghay. Hinihintay ako ni Lin Aosho sa Ninghay. Ano? Matapos marinig ito, ang buong pagkatao ni Qin Ranlong ay hindi maayos. Natural na alam ni Qin Ranlong ang gusot sa pagitan ng 3 taong ito. Dapat alam mo, Master Qin chapter, noong nakita ko si Lin Aosho minsan, tinawag ko pa rin ang kanyang hipag. Pareho itong hipag at bayaw. Ang gulo. Kahit na sina Lin Aosho at Qin Yueran ay nasa Ninghay. Wala sila. Halos palaging pinananatili ang estado ng hindi nakikita ng hari ang hari. Gayunpaman, hindi alam niyang Master Qin na sa isang lugar ng serbisyo sa expressway sa ilalim ng gabi, ang dalawang magagandang dilag na ito ay nagkita na may bagong pagkakakilanlan. Kakaandar pa lang ni Qin Ranlong ng sasakyan, at pagkatapos marinig ang mga salita ni Qin Yueran, bigla siyang nagpreno. Ate, ano ang sinabi mong gagawin mo? Nahihirapang tanong ni Qin Ranlong. Pupuntahan ko si Lin Aosho, may problema ba? Pinigyan ni Qin Yueran ang kanyang nakababatang kapatid ng isang galit na tingin. Diba sabi ko, magduduel ka ba? Pansamantalang tanong ni Qin Ranlong. Isang tunggalian. Isang tunggalian kasama ang iyong buong pamilya. Si Qin Yueran ay nasa masamang kalagayan, kung hindi, kailangan niyang sagatin ang ulo ng kanyang kapatid. Halika, tingnan natin kung ano ang iniisip ng lalaking ito buong araw. Pumunta ka kaagad sa Ninghay Airport. Hindi siya masyadong nagpaliwanag, pumikit siya, nakahanap ng medyo komportableng posisyon, at sumandal sa upuan sa likod. Marami pa ring problema sa hinaharap. Gaano man kasakit ang kasalukuyan, ito ay dapat panatilihin ang isang makatwiran at malusog na pisikal na kondisyon, kung hindi, paano mo haharapin ang hinaharap na bagyo? Alam din ni Qin Ranlong na tiyak na hindi magduduel ang dalawang babae, kaya hindi na siya nagtanong pa. Tumatakbo palayo. Pagkatapos magmaneho ng buong gabi, nang humikab si Qin Ranlong, sa wakas ay huminto ang kotse patungo sa Airport Expressway sa Ninghay. Tumingin si Qin Ranlong sa rearview mirror pagkatapos tingnan, nalaman kong nakatulog na si Qin Yueran. Malaki ang puso ko, sabi ni Qin Ranlong, at humikab ulit, haggard ang mukha niya. Ngunit hindi niya alam na pilit na inaalis ng kanyang ate ang lahat ng iniisip at pinipilit ang sarili na makatulog. Kung hindi ako makatulog dahil dito sa loob ng ilang araw, paano ko matutulungan si Surui pagdating ko sa Europe? Paano ko may paghihiganti sina Qin Yuanto at Lin Zi? Ngayon si Qin Yueran ay may masamang plano sa isip. At ang nakakapagtaka, noong sasabihin ni Qin Ranlong na, ate, punta na ako agad, tumunog din ang alarm clock ng mobile phone ni Qin Yueran. Pinuksan niya ang kanyang mga mata at pinatay ang alarm. Nagulat lang si Qin Ranlong. Sabi ko ate, paano mo nalaman na oras na para makarating sa Ninghay Airport? Napakagaan ng boses ni Qin Yueran. Kinuwentahin ko ang oras, sa bilis mo, ang paglalakbay na ito ay kailangan kong pumunta sa banyo ng hindi bababa sa 2 beses sa gitna, at malamang na maabot ko ang lugar sa oras na ito. Ang pagkontrol sa oras ay ang pinakapangunahing kakayahan ng bawat matagumpay na tao. Hoy, ang galing mo. Hinampis ni Qin Ranlong ang manibela. Hindi gaanong nagsalita si Qin Yueran, ngunit kinuha ang salamin at ginamit ang oras na ito para maglagay ng light makeup para sa kanyang sarili. Ang buhay ay maaaring maging miserable kung minsan, ngunit harapin ito ng may pinakamahusay. Kapag pumunta ka upang makita ang iyong karibal, mahalaga na magsuot pa rin ito. Ngumiti si Qin Ranlong sa rearview mirror at sinabing, hindi madali ang karibal mo sa pag-ibig, medyo kinakabahan ka na ba ngayon? Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekan. Sa ibabaw, si Qin Yueran ay nakapag-adjust ng husto. Tinubukan niyang pigilan ang kanyang kalooban, ngunit hindi pa rin niya sinasabi kay Qin Ranlong ang totoo. Buksan ang pinto at lumabas ng sasakyan, magkatabi sina Qin Yueran at Qin Ranlong sa commercial terminal, kung saan naghihintay na doon si Lin Aosho na nakasuot ng maliit na puting suit. Kahit nakasuot siya ng sunglasses, nakakaakit pa rin siya ng atensyon ng hindi mabilang na tao. Ang kanyang maputi at pinong balat, ang kanyang 3-dimensional at maisla na mga tampok ng mukha, at ang kanyang perpektong figure, iniisip ng mga hindi nakakaalam na siya ay bituin ba.
Nang makita ang kapatid at kapatid ni Qin Yuera na papalapit, tinanggal ni Lin Aoshu ang kanyang salaming pang-araw, ipinakita ang kanyang maganda at nakakakilig na mga mata, at humarap upang salubungin siya. Ang mga yapik ni Qin Yuera ay hindi lamang nangangahulugang bumagal, ngunit bumilis ng kalahating punto. Si Qin Ranlong, na sumusunod sa kanya, ay biglang kinabahan. Hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. At hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na eksena. Walang malay ang lalaking ito sa likod, posisyon ng katawan. Si Qin Ranlong ay may pakiramdam na nakaharap sa Mars na tumitama sa lupa. Ate, huwag kang kabahan, sabi ni Qin Ranlong sa mahinang boses. Paano ngayon ay kinakabahan si Qin Yueran, at kahit na nakita niya si Lin Aoshu, wala man lang siyang kahit katiting na selos. Kapag nangyari ang isang malaking bagay at may umalis ng tuluyan, si Qin Yueran ay natural na hindi magtutuon ng pansin sa pakikipag-away kay Lin Aoshu. Sa wakas, nagkaharap ang dalawang magagandang dilag at dahan-daang tumayo. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Qin Ranlong na lalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Well, sister-in-law. Walang kamalay-malay niyang binati si Lin Aoshu. Tinatawagan ng hipag sa harap ng kanyang kapatid na babae, si Qin Ranlong ba ay nagtatago. Nang marinig ito, ngumiti si Lin Aoshu. Mukhang nagulat si Lo, na parang hindi niya inaasahan na sasabihin ni Qin Ranlong ang ganoong bagay. Ngunit hindi pinansin ni Qin Yueran ang hindi mapagpanggap na nakababatang kapatid. Tumingin sa malalaking mata ni Lin Aoshu, at sinabing, Aoshu, maraming salamat sa pagkakataong ito, kung pwedeng bumalik maging tunay na magkaibigan tayo. Nang sabihin niya ang pangungusap na ito, si Qin Yueran ay tila gumawa ng malaking determinasyon. Kabanata 2378. Mga tunay na kaibigan. Magkaibigan magpakailanman. Ito ang inisyatiba ni Qin Yueran na tumulong. Kaya lang, parang ang daming kahulugan ng mga salita niya. Kung pwede lang bumalik, magkaibigan tayo. Huwag nang magkaroon ng anumang pagtatalo, lahat tayo ay para kay Surui, ang lahat ay para sa kanya. Paano kung hindi na ako makabalik? Hindi inaasahan ni Qin Ranlong na sasabihin ng kanyang kapatid ang mga salitang ito, at halos malaglag ang kanyang panga. Maging kaibigan. Walang alinlangan na sina Qin Yueran at Lin Aoshu ang dalawang pinakamapagkompetensyang tao. Gaya nga ng kasabihan, ang mahuhusay na babae ay madaling magalit at ikumpara sa isa't isa. Higit pa rito, mayroon pa ring isa sa pagitan ng dalawang pinakamahusay na dilag. Paano si Surui? Hindi napigilan ni Qin Ranlong na pinunasan ang kanyang noo at pinagpawisan ang kanyang mga kamay. Matapos marinig ang mga salita ni Qin Yueran, bahagyang nanliit ang mga mata ni Lin Aoshu. Ang pagkilos na ito ay halos kapareho sa Surui. Sige, tumango si Miss Lin, ngunit nagkusa siyang abutin at hawakan ang kamay ni Qin Yueran. Hintayin mong bumalik ka. Hintayin mong bumalik ka. Ang pangungusap na ito ay walang alinlangan na sumang-ayon. Tiningnan ni Qin Ranlong ang payat na kamay ng dalawang tao na magkahawak, at naramdaman na ang buong tao ay magiging masama. Sa sandaling ito, talagang naiinggit siya kay Surui. Habang magkadikit ang dalawang kamay na ito, ang harem ay magsisimula ng malaking pagkakaisa. Nagaan ang loob ko sa mga salita mo, sabi ni Qin Yueran. Narinig ko ang tungkol sa mga bagay sa Europa. Tiningnan ni Lin Aoshu ang namumula at namamaga na mga mata ni Qin Yueran at sinabing, sa totoo lang, dapat walang problema sa Surui doon, ngunit P96 mas mahigit. Makatiyak ka, hindi ko kakalad ka rin si Surui pabalik. Sinabi ni Qin Yueran, maraming salamat sa iyong pribadong jet sa pagkakataong ito. Handa na lahat, sumakay sa eroplano, sabi ni Lin Aoshu. Malalim na tumango si Qin Yueran at muling sinabi, Aoshu, salamat. Ang salitang, Aoshu, ay taos puso. Kabisera man ito o Ninghay. Walang kakapusan sa mga international flight. Ngunit may kakulangan ng mga ruta na maaaring makarating sa Gear City sa lalong madaling panahon. At ang ilan ay inaabot pa ng 2 o 3 araw bago makarating sa pamamagitan ng kotse pagkatapos lumapag. Nagmamadaling dumating si Qin Yueran sa Ninghay sa pagkakataong ito, upang sumakay sa pribadong jet ni Lin Aoshu upang makarating sa destinasyon sa lalong madaling panahon.
Ang presyo ng long-distance flight pagkatapos ng diskwento ay hindi mura. At ang ilang tao ay hindi man lang kumita ng ganoon kalaki sa kanilang buhay, ngunit si Lin Aosho ay sumang-ayon ng walang salita. Siyempre, kahit na gustong bayaran ni Chin Yueran si Lin Aosho para sa flight, tiyak na ayaw ng huli. Napakatapang mo. Muling idiniin ni Lin Aosho, hintayin mong bumalik ka. Tumango si Chin Yueran, ngayon ay hindi na kailangan pang magsabi ng marami, pareho silang matalino, nagkakaintindihan sa isip ng isa't isa. Sa sandaling lumipad ang eroplano, si Lin Aosho ay nakatayo pa rin sa tabi ng paliparan, tahimik na nakatingala. Tumayo si Chin Ranlong sa tabi ni Lin Aosho, nag-alinlangan siya sandali, at sinabing, sabi ko, Hipag, alin ang kinakanta mo, nahihilo ako. Narinig ni Lin Aosho ang, kapatid na babae, na ito, kaya sinabi niya, hindi ba sinabi sa iyo ng kapatid mo ang tungkol sa Europa? Hindi, wala siyang sinabi. Naisip ito ni Chin Ranlong, sa totoo lang, mayroon akong masamang premonition sa aking puso, ngunit hindi ko alam ang mga detalye. Dahil walang sinabi si Yueran, kaya hindi mo alam. Tapos na. Hinawi ni Lin Aosho ang kanyang buhok, kapag nasa tabi niya si Surui, hindi malalagay sa panganib si Yueran. Ang pangunawa ni Chin Ranlong sa panganib ay malinaw na hindi kasing talas ng babae. Napakamot ng ulo ang lalaking ito at sinabing, Hipag, bakit sa tingin ko ang ganda-ganda mong tawag sa kapatid kong Yueran? Ganun ba? Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Lin Aosho, nagpapakita ng bahagyang ngiti. Ito ay tumingin lubhang gumagalaw. Si Surui ay nakaupo sa hotel. Hindi siya tumatakbo araw at gabi, sa loob ng 3 araw kung ang paglalakbay ay sapilitang paikliin sa 1.5 araw, natatakot ako na kapag narating namin ang lugar, lahat ay mapapagod. At ngayon ang hotel na ito ay ganap na sakop ng Temple of the Sun. Tiningnan ni Surui ang balita sa telepono, napakaseryoso ng kanyang mukha. Sino ang nagpadala ng balitang ito? Patuloy na dina-slide ni Surui ang progress bar ng video, pinapanood ito pabalik-balik. Para sa kanya, ang pakiramdam na ito ay talagang hindi komportable. Matapos mapanood ang lahat ng mga video sa balita, maulap na ang kutis ni Surui. Ito ay dapat na itulak ng isang tao na may masamang hangarin, kung hindi, ang bagay na ito ay hindi na kailanman umunlad sa ganito. Ang balita ay napakalaki, at ang langit ay puno ng pagbuburo. Ang mga behind-the-scenes promoters ay mukhang may lakas ng loob. Higit pa rito, malinaw ding naitala sa video ang mga away na naganap sa loob ng manor ng pamilya Malmo. Siguradong may nagsadya nito. Mabagal na tumunog ang dibisyong militar ng electronically synthesized na boses mula sa gilid. May taong sadyang nagdagdag ng gasolina sa apoy. Ano sa tingin mo? Tanong ni Surui. Natatakot ako na ang mantis ang nakakahuli ng sikada, at ang oriole ay nasa likod. Ang mga salita ng tagapayo ng militar ay lalong naging malungkot ang kutis ni Surui. May iba pa bang tumitingin sa pamilya Malmo? O, ang tunay nilang layunin ay ang templo ng araw. Anyway, at least ngayon hindi ko makita kung ano ang pakay ng kabilang partido. Umigpit ang boses ni Surui, nagpahayag ng walang awa na kahulugan. Kahit sino pa sila, anuman ang tunay nilang layunin, para palakihin ng husto ang usapin ng Rui Life Hotel, hinding-hindi ko mapapatawad ang mga taong ito. Napakasimple ng kahulugan ng Surui. Kung nagawa ng kabilang partido ang hakbang na ito, ibig sabihin ay tiyak na magkaaway sila at hindi magkaibigan. Kahit na may posibilidad na maging magkaibigan sa bandang huli, si Surui ang magkukusa para mawala ang posibilidad na ito. Dahil mas malaki ang gulo, ibig sabihin hindi ito may tatago ng China. Sa nakalipas na ilang araw, ang pinakakinabahala ni Surui ay hindi niya magagawang ipaghiganti ang kanyang sarili, ngunit ang Chin Yueran ay babagsak kapag nalaman niya ang balitang ito. Sa kabutihang palad, ang balita ng insidente ng sunog sa hotel sa buhay ni Ruiran ay hindi naiulat ng media, kaya hindi ito naiulat pabalik sa China. Makaligtaan ang isang malaking balita. Kung nalaman ni Chin Yueran ang balita, hindi maisip ni Surui kung gaano siya kalungkot. Si Surui ay palaging labis na nagpoprotekta sa kanyang mga pagkukulang. Kung maglakas loob siyang palungkutin ang mga taong pinapahalagahan niya, ibig sabihin may problema siya sa kanya. Walang gustong manakit ng taong mahalaga sa kanya.
Ang hindi alam ni Surui ay nakasakay na si Chin Yueran sa pribadong eroplano ni Lin Aosho, at siya ay lumilipad patungo sa Gear City. Dahil sa bagay na ito, sa wakas ay natapos nina Lin Aosho at Chin Yueran ang isang pinagsamang pagsisikap ng kabanata sa totoong kahulugan. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Surui. Nang makita niya ang numero, nadurog ang puso niya. Ay siya ba? Bagamat hindi sinagot ni Surui ang tawag, alam na niya na ang tawag na ito ay tiyak na may kinalaman kay Chin Yueran. Gaya ng inaasahan, nang sagutin ni Surui ang telepono, ang sigaw ni Xiaoba ay nanggaling sa receiver. Kuya Rui, hindi maganda, kasalanan ko lahat para malaman niya, miss. Umiiyak si Xiaoba. Ang binatang ito ay nasa ilalim ng napakalaking psikolohikal na presyon araw-araw, at nasa bingit na ng emosyonal na pagbagsak. Hindi mo kasalanan. Umiling si Surui at nagtanong, may sinabi pa ba si Yuran? Hindi ko alam kung darating si eldest miss, pero kasama ang ugali niya. Hindi natapos ni Xiaoba ang kanyang pangungusap. Dahil alam ng lahat na ang Ruiran Lifetime Hotel ay halos ganap na nasunog, at si Chin Yueran ay hindi makaupo. Sa ugali niya, siguradong pupunta siya sa site. Xiaoba, sa panig ni Yueran, huwag masyadong mag-isip. Maghintay lang sa Gear City, at bigyang pansin ang follow-up na gawain. Mamantong hininga si Surui at pagkatapos ay ibaba ang tawag. Sa wakas ay nalaman na ni Chin Yueran. Agad siyang tinawagan ni Surui, ngunit ipinakita nito na naka-off ang telepono. Pagkatapos ng mahigit 10 oras na paglipad, palaging nasa estado ng walang komunikasyon si Chin Yueran. Bagamat ang pribadong jet ni Lin Aosho ay nilagyan ng full-time na sistema ng komunikasyon, hindi nilayon ni Chin Yueran na gamitin ito, mayroon siyang sariling mga pagsasaalang-alang. Ang strategist ay tila napakalmado. Malalaman niya ang tungkol sa ganitong uri ng bagay maaga o huli. Mas mabuting malaman ito ng mas maaga kaysa sa huli. Tumango si Surui. Hindi madaling tanggapin. Sana makapag-adjust siya ng maayos. Si Surui ay tila medyo mapanglo. Si Chin Yueran ay hindi anak ng isang ordinaryong pamilya. Sinabi ng strategist. Ang pamilyang Chin ay may 3 general. Paano magiging mahina ang karakter ni Chin Yueran sa ganitong kapaligiran ng pamilya? Tumingin si Surui sa kanyang mobile phone at umiling. Umaasa pa rin ako na hindi siya pumunta ng padalos-dalos sa Europa, lalo na kapag nalaman niyang may Oreo sa likod natin. Sa pagsasalita ng pinagmulan sa oras ng 2 salita, halatang pinalala ni Surui ang kanyang tono, at isang mahinang lamig ang pinakawalan sa kanyang katawan. Magpahinga ka ng maaga, makakarating tayo sa destinasyon natin bukas. Sinabi ng sarhento, iminumungkahi ko ang pagmamaneho sa mas mabagal na bilis bukas. Tiningnan ni Surui ang asul na mukha ng fangs mask ng strategist. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ikaw at ako ay naisip ang magsama. Ang Malmo Family Manor. Isang mobile phone ang bumagsak sa lupa, at ang screen at ang takip sa likod ay napunit. Sino yan? Sinong may gawa nito? Pagalit na umungol ang Seda. Ang ganitong uri ng balita ay kumalat sa internet na nagdulot ng maraming kaguluhan. Masasabing ang buong Malmo Consortium ay dinala sa harapan. Kung bakit ito nangyari, maraming mga tao ang nag-iisip na ang pagkasunog ng Ruiran Life Hotel ay sanhi ng kompetisyon sa pagitan ng mga kapantay. Pagkatapos ng lahat, ang isang kumpanya sa ilalim ng Malmo kamakailan ay nakakuha ng isang bagong lupain sa Gear City. Ito ay hindi lihim, at halos lahat ng tao sa industriya ay alam ito. Kung magbubukas ng maayos ang hotel ng pamilya Malmo, si Ruiran ang magiging pinakamalaking karibal nila habang buhay. Sa oras na ito, ang apoy ay gagamitin upang maalis ang kakompetensya, ay walang alinlangan na ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito. Nagsisimula ng magalit ang maraming tao. Kung tutuusin, ilang tao ang nasawi sa pangyayaring ito. Hindi na masasabing unfair competition ang ganitong gawain ng pamilya Malmo. Ito ay ganap na walang prinsipyo. May bisyo sa sukdulan. Silk, tingnan ang balita sa internet. Inihagis ng isang miyembro ng pamilyang Malmo ang kanyang mobile phone sa conference table. Plano ng industriya ng hotel na bumuo ng isang anti-Malmo Family Alliance. Kabanata 2379. Panalo ang kontrabida. Plano ng industriya ng hotel na bumuo ng isang anti-Malmo Family Alliance.
Bagamat ang pamilya Malmo ay may malaking negosyo, dapat silang patuloy na magtrabaho sa Europa at kumita ng pera sa industriya ng hotel. Kung ang Europa ay magtatatag ng isang alyansang anti-Malmo, ito ay katumbas ng pakikipaglaban sa kanila mula ngayon. Pagbabawal sa negosyo, kung gayon para sa buong pamilya, maaari itong ilarawan bilang isang lubhang nakamamatay na suntok. Tulad ng walang naniniwala na ang hotel ay sinunog ni Racket ng walang pahintulot. Sa mata ng iba pang mga boss ng industriya ng hotel, bagaman ang video ay nagpapakita kung ano ang ginawa ni Robson, ito ay sa katunayan, kakaunti ang naniniwala na ito ay gawa lamang ng batang ito. Master, kung tutuusin, ang gayong malaking kilusan ay nagdulot ng gayong malubhang kahihinatnan. Kung walang suporta mula sa pamilya Malmo sa likod niya, ito ay talagang mahirap gawin. Talagang hindi sila naniniwala na ang Robson na ito ay napakatapang. At ang Ruiran Life Hotel ay nasunog lamang. At pagkatapos ay nagsimulang mag-set up ang Malmo Consortium sa lungsod ng Gears. Sinusubukang sakupin ang pagkakataon ng turismo sa Alps. Maaaring ito ay isang pagkakataon. Walang maniniwala kung sasabihin mo. Kaya naman, sa pagkakataong ito, direktang nilabag ng pamilya Malmo ang mga panuntunan sa industriya. Sa ganitong mga kalagayan, normal para sa ibang mga boss ng industriya ng hotel na magpataw ng mga pagbabawal sa kanila. Hindi ito mahirap intindihin. Nang makitang nakatingin sa kanya ang mga kamag-anak sa paligid niya, napakasama rin ng mood ni Shilk. Masakit din ang ulo ni Sir para sa paparating na anti-Malmo alliance, ngunit hindi ito ang pangunahing prioridad. Ngunit ang makapangyarihang madilim na puwersa. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi alam ng mga taga-Malmo family kung saan nanggaling ang maitim na puwersa na maaaring takutin si Rabasen sa isang naulilang aso. Gustong panatilihin ni Silk ang kanyang anak, ngunit walang magandang paraan. Kahit 100 beses na niya itong sinabi, siya pa rin ang sarili niyang anak kung tutuusin. Silk, kung ayaw mong ibigay ang iyong anak ngayon, kung gayon ang buong pamilya namin ng Malmo ay magwawakas sa amin. Sa tingin mo ngayon, kapaki-pakinabang bang ibigay si Rabasen? Galit na tanong ni Shilk, kung ang mga bagay ay kasing simple ng iniisip mo, ayos lang. Ang mga miyembro ng pamilyang ito ay may kaunting kakayahan. Ngunit ang kanilang mga mata ay para lamang sa mga dibidendo. Sa pananaw ni Shilk, ang tanging naiambag nila sa pamilya ay ang pagtaas ng base ng populasyon ng pamilya Malmo ng isa pang punto. Hindi ba, Shirk? Kailangan mong tiisin ng iyong mga anak ang kapahamakan ng iyong ama at anak. Kung hindi, kung ang pamilya Malmo ay itinatakwil ng buong industriya ng hotel, mawawalan tayo ng posisyon mula ngayon. Ang pundasyon. Sa katunayan, kung ang anti-Malmo alliance na ito ay talagang maitatag, ang pamilya Malmo ay tuluyang mawawalan ng posibilidad na umunlad. Hinampis ng sutla ang mesa at nagulat ang lahat sa conference room. Hindi mo ba nakikita? Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iba pang mga hotel upang makakuha ng down sa amin. Ibigay man natin si Rabasen o hindi. Hindi na mahalaga, hindi na mahalaga. Yung mga Maldito Consortium, what I want is such an excuse. Isang dahilan para kumilos laban sa Malmo Consortium. Napaungol si Shilk na namumula ang mukha. Dapat sabihin na isa siya sa kakaunting tao sa buong pamilya na nakakakita nito ng lubusan. Lahat ng kailangan ng ibang partido ay isang dahilan. Kung ang lahat ng mga hotel sa Malmo ay ibinalik, kung gayon hindi ko alam kung gaano karaming mga manunood ang mabubusog at magugutom. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ayon sa iyo, wala kaming pagpipilian. Kailangan ba nating umupo dito at maghintay na mamatay? Ungol ng isang lalaki. Sino nagsabi niyan? Sinong nagsabing hintayin mong mamatay? Sa oras na ito, isang tamad na boses ang umalangaw-ngaw mula sa pintuan ng conference room. Lahat ng mata ay nakatuon sa pintuan. Kaagad pagkatapos, nang makita nila ang taong paparating, ang mga mata ng mga taong ito ay agad na nagalit. At itong lalaking ito ang nagpagalit sa kanila. Tama, si Robson iyon. May mukha ka pa ba? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan kung ano ang ginawa mo sa aming pamilya. Ayon sa kanyang seniority, ang taong ito ay tiyuhin pa rin ni Robson. Tito Chuck. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan sa pagsasabi nito. Tama ba? Bagamat namumula at namamaga pa rin ang pisngi ni Robson, hindi naman ito kasing sakit ng umaga, at sinundan ng mabuti ang kanilang ugali.
Isang malaking pagbabago. Ang pagbabagong ito sa kumpiyansa ay dahil sa isang tao lamang, at iyon ay King Cobra, Jack. Sa oras na ito, hindi sumunod si Jack sa likod ni Labesan. Nakatayo sa magkabilang gilid ng Labesan ang dalawang matipunong itim na lalaki na nakakamouflage na uniforme, pareho silang may hawak na AK-47. Sa sandaling pumasok ang dalawang ito, naging tense ang atmosphere sa buong conference room. Sa hapon, labis na ikinagulat ni Jack Cobra ang grupo ng pamilya Malmo, kaya nang lumitaw ang dalawang itim na malalakas na lalaki na ito, walang nang ahas na magsalita muli. Dumilat si Robson at lumingalinga sa paligid, na may malalim na tingin sa kanyang mga mata. Hehe, yung feeling na in control, Uncle. Robson, ginagamit mo itong mga tagalabas para takutin kami, ano ang nasa isip mo? Hindi ka pa rin ba mula sa pamilya Malmo? Sigaw ng naunang Uncle Chuck. Ngayon, lahat sa pamilya ay galit na galit kay Robson, ngunit walang sino man ang may praktikal na paraan para harapin ang bastardo. Nang uuyam na tumingin si Robson sa kabilang partido, at pagkatapos ay sinabi, "Mas mabuting isara mo muna ang iyong bibig, pasensya na, mula ngayon, narito, ako ang may huling say. Ako ang may huling say." Si Robson ay naglabas ng isang uri ng kaiabangan mula sa ilalim ng kanyang katawan. Ang kalunos-lunos na hitsura ng binugbog sa tarangkahan ng asyenda sa umaga ay tuluyan ng naglaho ng walang back. Robson, bakit mo kinakausap ang Tito Chuck mo? Hinampis ni Shilk ang mesa. Igalang mo ako. Ang hindi ko inaasahan ay narinig ko hindi lang napigilan ni Robson ang mga salita ng kanyang ama, ngunit 2 beses siyang ninisyon, na hindi maipaliwanag na nagdulot ng kalupitan sa mga tao. Dear Mr. Silk, ang sinabi ko lang kay Uncle Chuck ay angkop din sa iyo. 2 beses na tumikim si Labelson. Naiintindihan mo ba, Dad? Hiyang-hiya si Hilk sa ganti ng kanyang anak kaya nanginginig ang buong katawan sa galit. Itinuro niya ang kanyang anak, 2 beses nanginginig ang labi nito, ngunit hindi ito umimik, hindi ko sinabi. Buti na lang at walang sakit sa puso si Shilk, kung hindi ay asar na siya sa mga oras na ito. Galit na sumigaw si Chuck. Robson, narito ang pamilya Malmo, sa tingin mo ba ay maaari kang maging lawless sa 2 mersenaryo? Umalis ka dito dali, gumawa ka ng gulo, at gusto naming panasan namin ang iyong puwet. Pumalakpak. Pinitik ni Robson ang kanyang mga daliri at nakangiting sinabi. Napakagaling, Tio Chuck. Nag-aalala lang ako na wala akong mahanap na pupunta sa Leeway, ikaw na mismo ang naghatid nito. Sa pagsasalita, kumakbang ang 2 matatangkad na mersenaryo sa likod niya at hinawakan si Chuck sa kaliwat kanan. Napagtanto ng huli na may mali, at patuloy na nagpupumilit. Mga bastos, ano ang ginagawa mo? Gayunpaman, sa kanyang lakas, paano siya makakilaye? Napakaingay, hindi ako makatiis, pwede bang hayaan mo siyang medyo tahimik? Si Robson ang nagkusa na humila ng upuan at umupo, na parang amo ng pamilya. Robson, ang lakas ng loob mo, ang lakas ng loob mo. Kasabay ng pag-ungol ni Uncle Chuck, isang mersenaryo ang tumama sa likod ng leeg gamit ang puwit ng baril, at pagkatapos ay inilibot ang kanyang mga mata at nahimatay. Sa pagganap ni Robson ay masyadong mayabang upang lantarang talunin ang mga matatanda sa pamilya. Nagsimulang lumitaw ang takot sa mga mata ng maraming tao. Kahit na sila ay galit na galit sa kanilang mga puso, ngayon don't dare to say anything more. Kung hindi, ito ay malamang na magdusa ng parehong kapalaran bilang Rabasen. Ahaha! Tumawa at pumalakpak si Robson. Sa tahimik na conference room, ang tunog ng palakpakan ay napakalakas. Matapos tumawa ng higit sa 100 beses, biglang tumigil ang ngiti ni Robson, at pagkatapos ay naglabas ang kanyang mga mata ng mabangis na sarap. Drag this chalk out for me and hang it up. Hayaan ang lahat na makita, ito siya ay naglakas loob lamang na magsalita sa akin ng bastos. Ngayon lang siya nagkaroon ng kapangyarihan, nagsimula na si Rabasen ng tyranny politics. Kung gagawin siyang emperador, magiging tyrant siya. Natigilan ang lahat ng naroon nang mabalitaan nilang bibitayin ni Robson si Chuck. Ang kabangisan ni Robson ay lampas sa imahinasyon nilang lahat. Itinuro ni Shilk ang kanyang anak, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ikaw, sa palagay ko ay nangangahas ka. Ano ang kinatatakutan ko?
Ngayon, si Rabasen ay ganap na nahulog sa isang estado ng kabaliwan. Mahal kong ama, kung sasabihin mo pa ang isa pang pangungusap, maniwala ka o hindi, bibigyan kita ng parehong pagtrato sa Uncle Chuck. Ang parehong paggamot. Napakalupit nito. Kinailangan pa niyang bitiin ang kanyang biolohikal na ama. May pagkatao pa ba ang taong ito? Ang mga miyembro ng pamilyang Malmo na naruroon ay tila nakilala lamang si Rabasen. Ang binata na ito, na minsang naglagay ng walang katapusang pag-asa, ay nagpagalit sa lahat sa kanyang ginawa sa oras na ito. Ililibing niya ang buong pamilya. Kinaladkad si Chuck palabas, at galit na itinapon ni Silk ang kanyang kamay, at muling tumahimik ang buong conference room. Ngayon, sa palagay ko ay maaari na tayong magsimulang magnegosyo. Nanunuya si Lab Elsen. May opinyon pa ba ang iba? Walang nang ahas na magbigay ng opinyon dahil natatakot silang barilin sila ng lokong ito. Walang opinyon ang pinakamahusay, inuulit ko, mula ngayon, ako ang may huling say. Ang magaan na pangungusap na ito ay hindi na muling tinutulan. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng conference room at pumasok si Rakat. Kapag ang isang tao ay nakakuha ng karapatan, ang manok at ang aso ay umakyat sa langit. O mas tumpak na ilarawan ito bilang isang aso laban sa isang tao. Nang magkaroon ng kapangyarihan ang kanyang amo, mas itinutuwid ni Rakat ang kanyang baywang kapag siya ay naglalakad. Bagamat siya marami na siyang nahukay na butas para kay Rabson noon, ngunit ang huli ay naging matagumpay na hindi niya ito masyadong inisip. Ngunit sa pagkakataong ito ay marangal ang mukha ni Rakat, medyo minadali din ang mga yabag. Young Master, nalaman na kung sino ang nagsimula ng pag-atake kay Maine sa lungsod ng kadiliman. Ang mga salita ni Rakat ay nagpanting sa tenga ng lahat ng naruroon. Pagkatapos ng lahat, ang susunod na salita ay maaaring tungkol sa kapalaran ng pamilya. WHO. Tanong ni Rabson. Ito ang templo ng araw. Sobrang solemne ng ekspresyon ni Rakat. Bang! Sumandal si Rabasen sa upuan, nang marinig ito, ang kanyang sentro ng grabidad ay hindi matatag, at siya ay bumagsak sa kanyang likod. Kabanata 2400. Ibinuka ng leon ang bibig nito. Tinaktan nila ang templo ng araw. Sa totoo lang, si Surui at ang kanyang mga nasasakupan ay gumawa ng mataas na profile na hitsura sa lungsod ng kadiliman sa eskarlata na uniforme ng militar. Maraming tao ang nakakita nito. Ang ganitong uri ng bali. Ay talagang imposibleng masakop. Sa kaunting merienda, maaari kang magtanong tungkol dito, sa. Kaya, 2 o 3 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. At si Rabson ay nagtanong na lamang tungkol sa mga kaugnay na balita. Na sapat na upang ipakita na ang kanilang relasyon sa madilim na mundo ay talagang hindi sapat, at ang kahusayan ay kakilakilabot. Gayunpaman, ang mga salitang Sun Temple ay labis na ikinagulat ni Rabasen. Hindi niya akalain na ang mga puwersang antas ng Diyos na nakatayo sa tuktok ng pyramid ng buong madilim na mundo ang darating para sa Ruiran Life Hotel. Ang mga salitang kapangyarihan sa antas ng Diyos, kapangyarihan sa antas ng Diyos ay nagsimulang dumagundong sa kanyang isip na parang kidlat. Sa wakas ay tumigil si Rabasen sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa conference room na ito. Pumangon siya sa lupa at mabilis na tumakbo palabas. Pupunta siya sa Jack Cobra para pag-usapan ang mga countermeasure. Sa oras na ito, nakatayo si Jack sa isang silid, nakatingin sa nanginginig na babae sa kanyang harapan na may masamang ngiti. Naka-bath towel lang ang babaeng ito sa buong katawan, basa pa ang buhok, at parang kakaligaw lang. At ang kanyang lalaki ay nawala ng malay sa lupa. Ngayon, pinabulaanan mo ako, hindi ba? Napangiti si Jack, nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata sa matambok na figure ng kabilang banda, na naging dahilan para hindi komportable ang huli. Anong kalokohan ang sinusubukan mong gawin? Labas! Sigaw ng babae na halos mamatay na sa takot. Ano ang sinasabi mong gagawin ko? Tumawa si Jack. Sabi ko sa iyo buong araw, hayaan mong maligo ka at hintayin mo ako, hindi, pagkatapos mong maligo, nandito ako. Bastos ka! Ang babae ay patuloy na sumigaw ng walang humpay. Halika, halika. Tumigil ka sa pagsigaw, walang darating. Oo, nakahinga si Jack, dahil lahat ng tao ko sa labas. Ang sunken eye sockets niya ay hindi komportable sa mga tao, ang pagtingin sa babaeng ito ay parang tumitingin sa biktima na hindi makatakas sa palad niya same.
Dahan-daang nilapitan ni Jack ang babae, at nang tatanggalin na sana niya ang bath towel sa katawan nito, may sumigaw mula sa labas ng pinto. Mr. Jack, Mr. Jack, hindi maganda. Sa wakas ay alam ko na kung aling puwersa ang naprovoke sa pagkakataong ito. Aling puwersa? Taglit na huminto ang paggalaw ng kamay ni Jack kaya naman iniwasan din ng babae ang malas na matanggal ang kanyang bath towel. Ito ang templo ng araw. Ito ang templo ng araw ni Apollo. Hingal na sigaw ni Robson. Ang templo ng araw. Paanong may kinalaman ang Chinese hotel na iyon sa Temple of the Sun? Tila labis na naguguluhan si Jack tungkol dito. Kung ang kalaban ay ang templo ng araw, kung gayon ang oras na ito ay hindi magiging madali. Kung hindi dahil sa puwersang antas ng Diyos tulad ng templo ng araw. Hindi posibleng maalis si Maine sa ganoong kabilas at marahas na paraan sa lungsod ng kadiliman. Malinaw na nilabag nito ang mga tuntunin ng lungsod ng kadiliman na nagbabawal sa pakikipaglaban. Ibig sabihin, ang mga Diyos, posibleng buksan ni Zeus. Habang pinag-aaralan ni Rabasen, mas naramdaman niyang sa pagkakataong ito ay templo na ng araw. Para sa kilalang bagong puwersa na ito sa madilim na mundo, si Rabasen ay talagang walang ilalim sa kanyang puso. Sigurado ka bang ito ang templo ng araw? Ang mga mata ni Jack ay naglabas ng mapanglo na amoy. May digmaan sa kanyang mga salita. Nakaharap sa templo ng araw, si Jack ay walang anumang takot, ngunit naging medyo nasasabik. Sigurado ako. Umungol si Robson na namumula ang mukha. Mabuti yan. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata. Kung gayon, magdagdag ng pera. Pagkatapos ay magdagdag ng pera. Hindi ba't hiniling ko kay Rocket na makipag-ayos sa presyo sa iyo? Malapit nang magalit si Rabasen. At humihingi ng pagtaas ng presyo sa sandaling ito. Hindi ba ito na ang pagkakataon para makapaghampas ng kutsilyo? Ang punto ay, walang kapital si Rabasen para tumanggi. Ang hirap sumakay ng tigre. Dahil ang kalaban ay ang templo ng araw. Biglang naging mahinahon ang boses ni Jack. Hindi ko sinasamantala ang pagkakataon para patayin ka. Kung ito ay isang ordinaryong madilim na organisasyon. Hindi natin kailangang matakot, ngunit ito ang templo ng araw. Kung gusto nating matagumpay na ipagtanggol laban sa kanila, maaari kong bayaran ito, magandang presyo. Malaking presyo. Mula sa pang-uri ni Jack, naramdaman ni Robson ang matinding kasamaan. Hindi ba ito ay isang foreshadowing ng pagbubukas ng leon? Let's put it this way. Sinabi ni Jack. Ano ang isang tiyak na panalo, ang resulta ay hindi sigurado ngayon, at maaari pa itong maging sanhi ng aming panig na harapin ang panganib ng pagkalipol. Ang buong hukbo ay nalipol. Hindi inisip ni Robson na ito ay isang alarmist. Kung tutuusin. Hindi manok ang mga puwersang antas ng Diyos. Kung maaari silang maging Diyos, hindi nila alam kung paano ihakbang ang kanilang mga paa. Ang daming bangkay. Magkano ang magagastos? Alam ni Robson na wala siyang paraan, at maaari na lamang siyang umasa ngayon sa Black Hawk. Napakasimple. Sabi ni Jack, 20 beses ang dating presyo. 20 beses. Halos maghinala si Robson na may mali sa kanyang tenga. Ibig mong sabihin 20 beses. Nahihirapang tanong ni Robson, ano ba, huwag kang ang kalakihan ng bibig. Akala niya ay halos sapat na ang pagbibigay ng dagdag na $2 milyong, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang gana ng kabilang partido. Tama iyan. Sinabi ni Jack. 20 beses, $5 milyong sa ngayon, 20 beses, $100 milyon iyon. Pagkatapos ng isang paghinto, tumitig siya sa mga mata ni Robson at sinabing may diin. $100 milyong. Sumigaw si Robson. Diyos ko, Jack, tiyak na magnanakaw ka. Ito ay isang pagnanakaw. Hindi man naiintindihan ni Robson ang mga alituntunin ng buong madilim na mundo, alam din niya na ang pagtatanggol sa templo ng araw ay hindi nagkakahalaga ng napakaraming pera. Gumamit ng $100 milyon para kumuha ng Black Hawk Company, nakakabaliw ito. Dapat mong malaman na noong hiniling niya kay Maines na sirain ang Ruiran Life Hotel, nagbigay siya ng $1.10 milyon, na talagang ilang beses ang premium. Pero ngayon, 100 million yuan na ang bibig ni Jack. Sa katunayan, kahit na ang pamilya Malmo ay napakayaman, upang makabuo ng tulad ng isang malaking halaga ng pagkatubig ay katumbas ng pagputol ng isang malaking piraso ng karne. Mayroon akong propesyonal na etika. Sinabi ni Jack. Ayon sa sentido komon.
Kung alam kong ang iyong kaaway ay ang templo ng araw. Natatakot ako na agad kung masira ang kontrata at tumalikod. Na siyang pinakaligtas na paraan para sa akin. Kung tutuusin, gaano man kahalaga ang pera, hindi ito kasing halaga ng buhay, naiintindihan mo ba? Siyempre naiintindihan ni Robson, ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan na handa siyang tanggapin ito. Pwede bang mas mura? Tanong ni Robson na nagngangalit ang mga ngipin. Sa tingin mo magkano ang nararapat? Tinitigan ni Jack ang kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin. 20 milyon, sabi ni Robson. Mula 100 milyon hanggang 20 milyon. Ang bargain na ito ay napakalupit din para pumatay. Bang! Ang sagot kay Robson ay isang kamao. Sa pagkakataong ito, tumama ang kamao ni Jack sa ibabang bahagi ng tiyan ni Rabasen, at ang katawan ng huli ay lumipad at tumama ng malakas sa dingding. Nang bumagsak si Robson sa lupa habang hawak-hawak ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan, natakot siya nang matuklasan niya na ang kapangyarihan ni Jack ay sobrang nakakatakot. Ang suntok ngayon ay parang mura, parang walang lakas si Jack, pero kitang-kita ni Robson na halos sumabog na ang tiyan niya. Ito ay isang kakila-kilabot na pakiramdam. Hindi mo kailangang pumayag, may kukunin ako ngayon. Humisi si Jack. Hintayin mo na lang mamatay. With that, humakbang siya palabas. Hindi. Sumigaw si Robson na namumula ang mukha. I promise you, $100 milyong, ipinapangako ko sa iyo. Sarcastic na tumawa si Jack, iniabot ang kanyang mga kamay. Hindi pa ba sapat na maging masaya ng ganito? Gaya ng sinabi niya, sinulyapan niya ang nanginginig na babaeng nakasquat sa sulok. Papuntahin mo siya sa kwarto ko. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya, naiwan si Robson at ang babae na mag-isa sa silid. Robson, huwag mong gawin ito, huwag mong gawin ito, nanginginig ang babae. Kung tungkol sa seniority. Ang babaeng ito ay nakatatandang kapatid pa rin ni Rabasen sa pamilya, ngunit, sa pagtingin sa kanyang pagmamakaawa, naalala ni Rabasen kung paano niya ito tinutulan kaninang umaga. Ngayon, sa manner na ito, ako ang may huling say. Hindi pinansin ni Robson ang sigaw ng kanyang kapatid at sumigaw, halika, ipadala mo siya sa silid ni Jack. Pumasok ang dalawang lalaki at diretsyong binuhat ang kapatid, kahit anong iyak at pagpupumiglas ng huli, walang saysay. Robson, hindi ka tao, hindi ka tao. Nakikinig sa mga sigaw na naglalaho, ang ekspresyon ni Robson ay walang awa. Lahat ng nakasakit sa akin, babayaran ko kayo. Kabanata maagang umalis si Jack kinaumagahan, at maging si Robson ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Mangyari pa, nandoon pa rin ang mga karwaheng iyon, ngunit nakatago sa loob ng mga dingding ng asyenda, at ang kanilang kahindek-hindek na anyo ay hindi makikita sa labas. Kinagabihan, bumalik si Jack Cobra. Sumakay siya ng 12 mga truck, paikot-ikot sa isang mahabang dragon na mukhang kamangha-manghang. Sa kabutihang palad, ang lumang manor ng pamilya Malmo ay matatagpuan sa gitna ng bundok na napapalibutan ng banayad na mga Dallas Days. Kung hindi, imposibleng ma-accommodate ang napakaraming truck. Si Robson ay hindi mapakali sa buong araw, pinapanood ang mga sasakyang ito na dumarating, at pagkatapos ay dahan-dahang ibinalik ang kanyang puso sa kanyang tiyan. Si Racket ay abala sa pagkolekta ng pera. Pagkatapos ng lahat, ito ay $100 milyong. Talagang hindi madaling alisin ito sa isang pagkakataon. Busy siya hanggang gabi. Unti-unting huminto ang isang hanay ng mga sasakyan, na unang tumalon si Jack at gumawa ng gesture. Dahil dito, tumalon ang malaking bilang ng mga mersenaryo sa mga sasakyan sa harapan. Ang daming tao, sabi ni Robson. Sa pagtingin sa itim na masa ng mga ulo ng tao, lubos na nabigla si Robson. Parang nakaamoy siya ng malakas na amoy ng digmaan. Ngayon, sa wakas ay hindi na nag-aalala si Robson na ang Jack na ito ay nagsisikap na makawala ng pera. Maaaring hindi mo alam na ang aming Black Hawk Company ay isa na sa pinakamahusay sa lahat ng mga kumpanya ng mapagkukunan ng militar sa mundo. Humisi si Jack. Kaya, hindi masasayang ang pera mo. Sa kabila ng sinasabi mo, napakataas pa rin ang hinihinging presyo ni Jack, at hindi masamang gumastos ng 10 bahagi nito. Nakagat lamang ni Robson ang bala at naipakita ang card na naglalaman ng $100 milyon. Inilagay ito ni Jack sa kanyang bulsa na tila casual, at pagkatapos ay kumaway muli. I unload.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, higit sa 100 sasakyan sa likuran nila ang nagbukas ng kanilang mga takip. Ang tarp sa katawan. Sa pagtingin sa eksenang ito, hindi napigil ang mapabulalas ni Robson.